Abante. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Magandang araw po mga kaabante! Narito na naman po ulit tayo para sa mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa ating o para sa ating 2025 National and Local Election Special Coverage ngayong araw. Abante po tayo sa mga balita. 90 persons deprived of liberty o PDL sa Olongapo City District Jail bumoto na ngayong araw. Umaabante sa balita si Abante reporter Johnny Reblando. Johnny? Nasa kabuang 90 na mga person deprived of liberty o itong PDL ang nanakakulong sa Olongapo City District Jail ang bumuto ngayong umaga May 12, 2025 ayon kay District Jail Warden Jail Superintendent Junti de Madria. Ang mga nasabing PDL ay mula sa iba't ibang barangay ng Olongapo City. Pinakamaraming bumuto na PDL ay mula sa Barangay Barreto, Olongapo City na maabot sa 60 mula sa iba't ibang polling precinct. Para sa Your Voice 2025, Johnny Reblando, Abante Radio. Abante Radyo Live Report. Maraming salamat, Johnny! Samantala, may botante na na-reject ang balota sa Puerto Princesa. Naku po. Umaabante sa balita si Abante reporter Romy Luzares. Romy? Tapos na ma-reject ng voting counting machine ang kanyang balota. Makarang maguhitan niya ng bahagya ang gilid ng balota at kahit anong gawin na nasubo sa machine ay iniluluwa ito. Ayon sa Electoral Board support staff ng presinto, wala na silang magagawa kundi mailalagay ito sa rejected ballot. Reklamo naman ng ibang botante na nalipat ang kanilang pangalan ngayong hindi sila nagpalipat ng kanilang rehistro. Sagot ng Provincial COMELEC, makipag-ugnayan sa kanilang opisina para makita sa sistema o system kung nagpa-transfer nga ba o hindi. At kapag hindi naman, magpapasya sila para makabalik sa kanilang presinto at mailipat ang botante. Dagsa na rin ang bilang ng mga botante maliban pa sa senior citizen na matapos ang kanilang oras na 5 to 7 a.m. kanina ay halo na ang mga ito. At sa pinakabagong impormasyon na nakuha natin, alas 7, alas 6 pa lamang nakapila na pero alas 12 na ay hindi pa rin sila nakakapasok sa mga polling precincts dahil sa haba at dami ng bumoboto sa kasalukuyan dito sa Puerto Princesa City. Para sa Your Voice 2025, Romy Luzares, Abante Radio. Abante Radyo Live Report. Maraming salamat, Romy! Samantala, botohan sa Barangay San Jose, Lupon, Davao del Norte nagpapatuloy. Paghahanda ng mga tauhan ng Lupon Municipal Police Station nagpapatuloy din po ngayong araw. Umaabante sa balita si Abante reporter Edith Isidro. Edith? Maraming salamat, Kabanting Kim, at kasalukuyan po andito na bago ko ibigay yung report. Andito na kasi si Senator Bongo kasama ang kanyang anak sa may San Jose Lupon Elementary School, no, sa Lupon, Davao Oriental, at 11:20 dumating po dito. Habang sa ating report naman na nagpapatuloy ang botohan dito sa Barangay San Jose, Lupon, Davao Oriental. At ang paghanda naman ng ating mga personahe ng Lupon Municipal Police Station, andito rin sila at inaasahan. No? Andito na din, dumating na din si Senator Christopher Lawrence Bongo kasama ang kanyang anak na si Christian Lawrence Cruz Gu na tatakbo bilang vice mayor na wala naman na sana nanalo na kasi wala naman siyang katunggali. At dito, patuloy pa rin nasa loob siya, no, ng school, sa loob at nagakas ng kanilang boto. At ito ang kauna-una, unang bumuto kaninang umaga ang kanyang anak na babae at ang asawa nito alas 8. At ito ang kauna-unahang eleksyon dito
sa lungsod ng Lupon na bumoto si Senator Christopher Lawrence Bongo at ang kanyang anak kasi dati sa Buhangin Elementary School, Davao City po si Senator Bongo. Mayroong 600 plus na mga voters dito sa San Jose Elementary School, isang clustered precinct. Mura Lupon, Davao Oriental, Edith Isidro para sa Your Vote 2025, Abante Radyo. Maraming salamat po, Ma'am Edith Isidro. Samantala, sa pag-arangkada po ng botohan ngayong araw, may mga naiulat na aberya sa automated counting machine sa iba't ibang lugar. Ayon po yan sa Philippine National Police at Commission on Elections. Sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City, isang botante ang nagreklamo dahil sa umunoy hindi kompletong mga nakalagay sa kanyang voter receipt. Sa resibo na ipinost ni Johnny Surado sa Facebook, makikitang overvote ang nakalagay sa mga ibinoto niya para sa senators. Undervote naman para sa mga miyembro ng House of Representatives. Bago ito ay may isang senior citizen din sa San Juan ang nagreklamo na mali umano ang lumabas sa kanyang resibo kung saan ang nakalagay sa voter receipt nito ay ang mga kandidatong hindi naman niya binoto. Samantala po, nagpapatuloy pa rin po ang botohan sa mga oras na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Simula kaninang alas 5 ng umaga ay nauna ng bumoto ang mga senior citizen, persons with disabilities at mga buntis. At hanggang sa mga oras na ito ay may nakapila pa rin po. Samantala po sa Manila City Jail, dormitory at female dormitory sa Santa Cruz, Manila, umarangkada na rin po ang botohan. Sa iba pang balita, nakaboto na si dating Interior Secretary at ngayon senatorial candidate Benhur Abalos sa Highway Hills Integrated School sa Mandaluyong City kaninang alas 8:30 ng umaga. Tumatakbo si Abalos sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, isang alyansang suportado ng administrasyon. Sa parehong lungsod, bumoto rin si senatorial candidate at labor leader Luke Espiritu sa Pedro Cruz Elementary School. Samantala si Manila Mayoralty candidate Isko Moreno Domagoso ay bumoto naman sa Manuel L. Quezon Elementary School sa Tondo, Maynila. Mula naman sa Holy Montessori Elementary School, nakaboto na rin si dating Senador Antonio Trillanes IV na may kandidato para sa pagka-alkalde ng Caloocan. Nais ni Trillanes na palitan ng kasalukuyang Caloocan Mayor na si Along Malapitan. Dumating din si San Juan City Mayor Francis Zamora sa Xavier School upang ihulog ang kanyang balota. Muli tumatakbo si Zamora bilang alkalde ng San Juan. Samantala nagkaroon naman ng aberya ang asawa ni San Juan City Mayor Francis Zamora nang ulit na ibalik ng voting counting machine ang kanyang balota. At yan po ang naging updates natin para sa national and local elections ngayong umaga. Abangan po ang mga susunod na live update maya-maya lamang. Ako po si Kim Mangunay para sa election coverage ng Your Voice Election 2025. Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon!